Mr. Silent Channel. Kabanata 41 hanggang 45 sabihin mo at takutin ka hanggang mamatay. 0041. Nang makita ang matandang ito na naglalakad palapit sa kanya, si Shu Lingshan ay mukhang seryoso rin. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Jing Junfeng ang isang matandang lalaki dito, tiyak na may kakaiba sa kanya. Ang mga mata ni Ye Fan ay sumulyap sa mga kamay ng matandang ma, isang malinaw na kulay ang kumislap, at siya ay sumimangot ng sabay. Shu Lingshan. Natatakot ako na hindi ko matalo ang malabag na matandang ito. Kinuha niya ang unang dalawang hakbang at sinabing, Captain Shu, ang ganitong uri ng matandang lalaki na tumatanda at nakatitig pa rin sa mga babae, dapat mong ipaubaya sa akin ang pagharap dito. Ang pagbugbog sa kanya ay madudumihan ang iyong mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang sarili. Ang mga tao sa kumpanya ay mga magagandang babae pa rin na magkasamang nananghalian ng ilang araw. Naramdaman ni Ye Fan na dapat siyang tumulong. Malakas ang pagpapahalaga sa sarili ni Shu Lingshan, umalis ka na. Ako ang kapitan ng security team, isa kang katulong, anong ginagawa mo? Si Ye Fan ay walang magawa, dahil ang babae ay nagpumilit na umakyat upang subukan, wala siyang pagpipilian kundi ang tumabi. Kapitan Shu, mag-ingat ka, si Pangulong Su at ako ay magpapasaya sa iyo. Tumawa si Ye Fan sa tabi niya. Hindi mo kailangan ng iyong kalokohan. Hindi napigilan ni Ma Jinko nang mapangiti nang makitang nagtatalo pa ang dalawa. Lumingon siya at sinabing, Young Master Jing, sinabi mo lang na gusto mong ibalik ang babaeng security guard na ito sa White Shark Gang, pero ang totoo. Malungkot ang mga mata ni Jing Junfeng, at ngumiti siya ng masama, huwag kang mag-alala, Malaw, pagkatapos na mapasuko si Shu Lingshan, kukunin ko ang aking kasintahan, ang babaeng security guard na ito, sa iyong gusto. Tinitiyak kong walang sinuman sa Huahay ang maglalakas loob na magtanong tungkol dito. Okay. Matagal na rin simula noong nagsimula akong kumain ng karne. Tamang-tama ang figure ng batang ito. Si Ma Jinkon ay nagpakita ng masamang ngiti sa kanyang mukha, pinipisil ang isang grupo ng mga kulubot. Maraming edad, at hindi pa rin magalang sa matanda, talagang ang mga bagay ay magkakasama, ang mga tao ay nahahati sa mga grupo, at ang makasama si Jing Junfeng ay hindi isang magandang bagay. Dumura si Shu Lingshan ng mapanlate. Ang sabi, si Shu Lingshan ay nagsuot ng poster ng pakikipaglaban sa hukbo, at maingat na pinanood si Ma Jinkon. Ikanawit ni Ma Jinkon ang kanyang daliri kay Shu Lingshan, halika, tingnan ng matandang ito kung gaano kakaya. Kung gayon, huwag kang magsisi. Nagmamadaling sumulong si Shu Lingshan, itinaas ang kanyang binti at sinipa ito patungo sa panga ni Ma Jinkon. Hinarang ni Ma Jinkon ang kanyang kaliwang kamay ng paalang, at ang kanyang tatlong daliri ay naging mga kuko ng agila, eksaktong tinutusok ang instep ni Shu Lingshan. Nakaramdam si Shu Lingshan ng matinding kirot sa kanyang puso, mabilis siyang umatras ng dalawang hakbang, at gulat na tumingin sa kuko ni Ma Jinkon. Sining ng kuko ng eagle. Hindi inaasahan ni Shu Lingshan na magagawa pa rin ng matandang ito ang tunay na sinaunang martial arts routines. Dapat mong malaman na karamihan sa mga martial arts na umiikot sa kasalukuyang lipunan ay nagdeframe lang ng kamao at nagbuburda ng mga binti, niloloko ang publiko. Ang tunay na sinaunang martial arts ay ang kung fu ng pagpatay ng mga tao, na madaling ikalat, tulad ng mga baril, dapat kontrolin ng estado, ito ay isang katotohanan. Sa makatuwid, ang isang tulad ni Shu Lingshan, na naglingkod sa hukbo at natuto ng martial arts sa hukbo, ay itinuturing na napakahusay. Gayunpaman, ang pakikipagtagpo sa isang sinaunang martial artist tulad ni Ma Jinkon ay medyo mahirap pa rin, lalo na si Ma Jinkon ay malinaw na hindi isang baguhan sa sinaunang martial arts, at siya ay nalubog sa Eagle Claw sa loob ng maraming taon. Medyo pa rin itong paningin. Kung ikaw ay matalino at masunurin, makakaligtas ka ng maraming problema, pagmamalaki ni Ma Jinkon. Paano magiging sunod Sonyeon si Shu Lingshan, lumalaban sa sakit, nagmamadaling umakyat at sumuntok ng ilang beses, sinusubukang iwasan ang mga kasanayan sa kuko ng agila ni Ma Jinkon, matukoy ang mga pangunahing punto ng kalaban, at mabilis na manalo. Gayunpaman, mukhang medyo bata pa si Ma Jinkon at hindi mabagal ang kanyang bilis. Matapos harangin ang pag-atake ni Shu Lingshan ng may karanasan, isang hoklo ang mabilis at matalas na dumampi sa mga damit sa dibdib ni Shu Lingshan. Nagmamadaling umatras si Shu Lingshan, bahagya itong naiwasan, ngunit nakarinig pa rin siya ng tunog ng luha, at ang uniforme sa kanyang baywang ay naputol ng 2 beses. Kasuklam-suklam. Marumi. Si Shu Lingshan ay napahiya at nagalit. Kung hindi siya mabilis na nagtago at napahawak sa dibdib ay nawalan na siya ng malay. Sa likod ng mga kilay ni Su Qingzhou, ang kanyang mukha ay seryoso, hindi niya inaasahan na mag-imbita si Jing Junfeng ng ganoong master. Tumawa si Jing Junfeng at sinabing, Lao Ma, huwag kang masyadong seryoso, maaari mo akong turuan ng leksyon, at kailangan mong magligtas ng mukha para sa aking kasintahan. Itinapon ni Ma Jinkon ang tela na nahuli niya at nagpatuloy na lumapit, bata, ang matandang ito ay mahilig sa mga bulaklak na may tinak na tulad mo. Ang pagbabalik kasama ang matandang ito ay tiyak na mas komportable kaysa sa pagiging isang babaeng security guard. Panaginip. Tumalon si Shu Lingshan at sumipa, at sinipa ang leeg ni Ma Jinkon. Ang mga mata ni Ma Jinkon ay mabangis na kumislap,
at pilit niyang hinawakan ang bukong-bukong ni Shu Lingshan. So unruly, aalisin ng matandang ito ang isang paa mo, tingnan natin kung paano mo lalabanan ang matanda, hehe. Ngumisi si Ma Jinqun, itinaas ang kanyang mga kuko ng agila, at gumawa ng kumpas sa mga kuko sa mga binti ni Shu Lingshan. Nang tumibok ang puso ni Shu Lingshan sa kanyang lalamunan at akala niya ay matatapos na ito, nalaman niyang walang nangyari. Oo, ikaw fan. Panay ang tingin ni Shu Ling sa lalaki. Hindi niya alam kung kailan, lumitaw si Ye Fan sa tabi niya, inabot at hinawakan ang palso ni Ma Jinqun. Mahigpit na sumimangot si Ma Jinqun at sinubukang tanggalin ito, ngunit nalaman niyang hindi na siya makawala. Binitawan niya ang paa ni Shu Lingshan, at ang kamay na iyon ay naging kuko ng agila, umaatake sa mga mata ni Ye Fan. Itinaas din ni Ye Fan ang kanyang kabilang kamay at ginawa itong kuko ng agila. Nagkaroon siya ng head-to-head confrontation sa kuko ng agila ni Ma Jinqun. Nang dumampi ang ilang daliri, napasigaw si Ma Jinqun sa sakit, nakaramdam ng pamamanhid sa ilang mga daliri, at halos mabali. Itinapon ni Ye Fan ang matandang lalaki at sinabing, "Matanda, si Kapitan Shu ay maaaring maging apo mo, ngunit binubuli mo pa rin siya." Sobra na ito. Gulat na napatingin si Ma Jinqun kay Ye Fan. Natigilan din sina Qingzhou at Shu Lingshan, at mas tumigas ang mukha ni Xing Junfeng, na para bang nakakita siya ng multo. Marunong ka rin bang mag-agila? Natigilan si Ma Jinqun, ngunit parang ngayon lang ginamit ni Ye Fan ang mga kuko ng agila. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang dalawang kamay at random na kumamo ng ilang beses, anong mahirap dito? Walang dahilan. Anong klaseng eagle claw art ang mayroon ka? Tingnan mo ang totoong kung fu. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Ma Jinqun. Sa kanyang galit, tumalon siya sa hangin at sumisid pababa. Sa pag-atake ng agila sa kalangitan, marahas niyang hinawakan ang katawan ni Ye Fan. Gate ng lalamunan. Mukhang walang mga panuntunan si Ye Fan, ngunit iniunat niya ang tatlong daliri ng maaga, hinarangan ang suntok ni Ma Jinqun. Matapos hawakan ang mga daliri ni Ma Jinqun, ang mga daliri ni Ye Fan ay pumutok ng malakas. Ang mga kuko ng agila ni Ma Jinqun ay parang pinalamanan sa isang blender, at ang mga buto ay tumitili ng ilang beses, ngunit ang mga ito ay talagang nabali ng isang malaking puwersa. Tiningnan niya ang kanyang mga daliring nakapilipit, napangiwi sa sakit, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ye Fan. Ikaw, saan mo natutunan ang iyong eagle claw technique? Hindi pa narinig ni Ma Jinqun ang tungkol sa isang batang eksperto sa eagle claw sa tao. Napatulala rin sina Su Qingzhou at Shu Lingshan sa lalaki, alam nilang walang kinalaman si Shu Lingshan sa Ma Jinqun na ito ngayon lang. Lalong natakot si Xing Junfeng at umatras ng 2 hakbang, nagbago ang kanyang mga mata, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, hindi madali ang taong ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Ye Fan, aking Panginoon. Iyan ay isang kilalang tao sa mundo. Sabihin mo at takutin ka hanggang sa mamatay. Chapter 0042 Narinig mo na ba ito? 0042. Huwag kang magpakatanga. Ang mga alituntunin ng mga ilog at lawa, pag-uulat sa sarili sa pintuan, ako ay isang disipulo ng Golden Eagle Sect, mayroon kang uri ng pag-uulat sa pintuan ng iyong guro. Dedouble ang kahihiyan ngayon, sigaw ni Ma Jinqun. Itinaas ni Ye Fan ang 2 daliri, kumamo sa hangin ng 2 beses, at same time na sinabi, Kato Ying, narinig mo na ba ito? Si Ma Jinqun ay mukhang nalilito, Kato Ying. Bakit parang hindi ito ang pangalan ng mga taga-Zia? Ito ba ay isang inapo ng Overseas Eagle Claw Art? Nang makitang talagang iniisip ni Ma Jinqun kung sino ang taong ito, si Xing Junfeng, na nasa likuran niya, ay namumula na sa galit, at hindi na siya makapaghintay na umakyat at sipain ng matandang ito. Gayunpaman, hindi niya masabi sa harap ng napakaraming tao na si Kato Taka ay isang filmmaker, kung tutusin, hindi ito tumugma sa kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya Zeng. At tinanong ni Su Qingzhou si Shu Lingshan, narinig mo na ba ang tungkol kay Kato Ying? Sikat ba siya? Si Shu Lingshan at ilang babaeng security guard ay lahat ay namumula ang mukha, at walang gustong makipag-usap sa inosenteng babaeng CEO na ito. Ipaliwanag kung sino ang taong ito. Nasaan ang pinto ng iyong guro? Wala akong narinig tungkol sa taong ito. Natarante si Ma Jinqun. Naiinis na sabi ni Ye Fan, wala pa akong narinig na ganoong sikat na tao. Tamad akong magpaliwanag sa iyo. Babalik ako at magtatanong sa isang tao. Si Ma Jinqun ay nanginginig sa galit. Siya ay matanda na, at ang ganitong uri ng pinsala ay hindi maaaring gumaling kaagad, kaya't tumalikod siya at umalis kaagad. Zheng Xiao, bumalik tayo, ang paghihiganti ngayon, kung ako, si Ma Jinqun, ay hindi maghiganti, hindi ako magiging tao. Narinig ito ni Xing Junfeng, ang kanyang mga mata sa kabaligtaran, mayroong isang pahiwatig ng lihim na kagalakan. Bagamat nawalan siya ng isang tao ngayon, kung si Ma Jinqun ay naghiganti ng galit na galit, maaaring talagang kumita siya. Nang makitang umalis na ang pamilya Zeng, gamaan din ang loob ni Su Qingzhou, at tinitigan si Ye Fan ng may pag-iisip, iniisip na hindi nakakagulat na nailigtas niya siya, tila may kakayahan talaga siya. Natitiyak ni Shu Lingshan na sa ring sa araw na iyon, sinasadya siya ni Ye Fan, na naging dahilan para hindi siya makapaniwala, ngunit wala siyang magawa, at ang kanyang kalooban ay komplikado.
Sa daan pabalik sa Belo County, nakatagpo ako ng oras ng pagmamadali sa gabi, huminto at umalis, at ang bilis ay napakabagal. Si Su Chingzo ay nakaupo sa likod na hanay, nakikiusyoso pa rin, at hindi maiwasang magtanong, ang iyong amo na nagngangalang Kato Ying, kilala mo ba siya sa ibang bansa? Hihinto na sana si Yefan nang marinig niya ang seryosong tanong ng babae at muntik na itong matapakan ng mali. Pindutin ang throttle head. Matapos maging matatag ang sasakyan, lumingon si Yefan at nagtanong na may matigas na ngiti, Chingzo, talagang hindi mo pa naririnig ang pangalang ito. Bakit ako nagsinungaling sa iyo? Tinanong ko si Ling Shan at ang iba pa ngayon, at hindi rin nila alam. Ah, sabi ni Su Chingzo. Napaisip si Yefan, hindi nila alam, nahihiya silang sabihin ito. Gayunpaman, nagulat si Yefan na napakasimple ni Su Chingzo. Tila wala talaga siyang pakialam sa mga bagay ng lalaki at babae, at itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang karera. Kalokohan lang ang sinasabi ko, huwag mong seryosohin, sabi ni Yefan. Hindi ito pinaniwalaan ni Su Chingzo, bakit napakakuripot mo, nahihiya ka bang sabihin sa akin kung mayroon kang master? Hindi napigilan ni Yefan na matawa, kalokohan talaga, kaya huwag ka nang magtanong. Agad na bumantong hininga si Su Chingzo, huwag mong sabihin sa akin, hahanapin ko ito online, sa tingin ko ba ay hindi ko ito mahanap. Pagkatapos sabihin iyon, talagang inilabas ni Su Chingzo ang kanyang mobile phone at nagsimulang maghanap. Saglit na umiling si Yefan nang walang magawa, bakit napakabigat ng kuryosidad ng babaeng ito, bakit kailangan? Pagkaraan ng wala pang kalahating minuto, si Su Chingzo sa likod na hanay ay namula, napakagatlabi, hindi makapagsalita. Salita. Nakita ni Yefan ang ekspresyon ng babae at alam na niya ang totoo. Hoy, Chingzo, sinabi ko sa iyo na huwag mong hanapin ito, nagsasalita lang ako ng kalokohan, sabi ni Yefan haha. Color embryo. Si Su Chingzo ay parehong galit at nakakatawa, tinanong pa niya si Shu Lingshan at ang iba pa noong panahong iyon, na sobrang nakakahiya. Hindi nasisiyahang sinabi ni Yefan, sinabi ko sa iyo na huwag magtanong, pinilit mong magtanong, nagsasalita ako ng walang kaparirikan. At saka, si Kato Taka ay hindi kinakailangang maging Panginoon ko. Napakalakas din ito. Shut up. Magmaneho ka ng kotse mo. Hindi na ito pinakinggan ni Su Chingzo, gusto niyang umakyat at bugbugin ang lalaki ng ilang beses. Bamulong si Yefan, bakit ka nasa sabik? Nagsasabi ako ng totoo, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at subukan. Damn it! Kung sasabihin mo pa, ibabawas ko ang sweldo mo. Sumigaw si Su Chingzo, namumula dapat marunong tumulo ng juice. Okay. Huwag mong sabihin, hindi ko sasabihin. Agad na tumahimik si Yefan. Kasabay nito, lihim at masaya niyang iniisip kung may tendency ba siyang abusuhin. Noong gabing iyon, nagsagawa ng pansamantalang party ang White Shark Gang. Matatagpuan sa lobby sa unang palapag ng isang pribadong villa sa Huahay City, isang grupo ng mga bata at matanda na may matingkad na damit, magaspang at marangyang manamit, ang nakaupo sa ilang malalaking leather sofa. Sa likod ng lahat, may halos ilang nakababatang kapatid na naka-black suit, na mukhang nasa magandang posisyon. Nakaupo sa upuan ng host, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting buhok at maselang pananamit, na mukhang napaka-gentleman, ang kontemporaryong pinuno ng White Shark Gang, si Zhou Shoujing. Kung makikita ito ng mga ordinaryong tao, imposibleng isipin na ang napapabalitang mabangis at nangingibabaw na matandang leader ng gang ay napakapino, tulad ng isang guro. Bilang elder ng gang, si Ma Jinquan ay may mga bendahe sa kanyang mga kamay at umupo sa tabi ni Zhou Shoujing. Sa tingin ko, narinig na ito ng lahat ng kapatid dito, sabi ni Zhou Shoujing sa isang makinis na tono, si elderman ng aming gang, nang pumunta siya sa Jinxiu Group kasama ang anak ng pamilya Zing ngayon, nakilala niya ang isang master. Elder Maz nakakahiya sa aming gang na ang Eagle Claw Gang ay nadismaya, at ang pamilya Zing ay may pagdududa din tungkol sa amin. Ngayon, hindi na ang Huahay City ang dominanteng taon ng ating White Shark Gang. Noong nakaraan, ginulo ng Iron Lock Gang ang sitwasyon, at nang maglaon, bumalik ang Zishulin. Ang ating pakikipagtulungan sa pamilya Zing ay ang susi sa ating kakayahang patuloy na minindigan at sugpuin ang dalawa pang gang. Kaya, nais kong itanong sa mga kapatid dito, ano sa palagay ninyo ang gulo na naranasan ninyo sa panahong ito? Sa tingin ko, dapat ay isang taga-Zishulin ang lihim na tumutulong sa Jinxiu Group. Hindi ba't si Zhao Zong mula sa Zishulin na nagpadala ng liham kay Wang Jiu, na humihiling sa kanya na itigil na ang panggugulo sa babaeng may apelyidong Feng? Yung babaeng yun, si Ning Zimo, hindi na kami sineryoso. Sa tingin ko karamihan sa kanyang mga nasasakupan ay gumagawa ng mga bagay doon. Ang lalaking nagsalita ay puno ng balbas, tinatawag na Zhang Hui, at siya ang pinuno ng White Tiger Hall. Kailan? Narinig ito ni Wang Jiu, hindi siya kumbinsido at sinabi, Zhang Hui, bakit kailangan mo akong banggitin? I'm going to be beg for peace, pumayag yan ng gang leader. Akala mo natatakot ako na mabaigo ang Purple Bamboo Forest? Natatakot ka ba? Alam mo ito sa iyong sarili, sa palagay ko ang lumilipad na kutsilyo ni Ning Zimo ay nabasa mo ang iyong pantalon, sabi ni Zhang Hui na nasusuklam. Subukan mo ulit.
Matiim na tumitig si Wang Jiu, tumayo, at ang nakababatang kapatid sa likod niya ay may mabangis ding tingin. Ang mga tao sa panig ni Zhang Huwei ay likas na hindi kumbinsido, biglang tumayo, at sumigaw, lalaban tayo. Mabahong old nine, anong klaseng sibuyas ka, Terra? Hinampas ni Zhou Shoujing ang sofa, tama na. Anong sistema? Umupo ka. Galit na naupo ang dalawang hallmaster nang marinig nila ang boses ni Zhou Shoujing, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumanggap sa isa't isa at nagkatitigan. Hayaan mong humanap ka ng paraan, sino ang nagpunta sa iyo dito para maging mayabang? Sinabi ni Zhou Shoujing sa malalim na boses, pagkatapos ay tumingin kay Ma Jinkun sa tabi niya, Elder Ma, ikaw ang kasali sa party. Sabihin mo sa akin, paano natin maibabalik ang status ng ating White Shark Gang sa puso ng pamilya Zing sa pagkakataong ito? Patuloy na kumunot si Ma Jinkun. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, at sinabing may time na ekspresyon, punong guro, naniniwala ang matandang ito na kailangan nating alamin ang pagkakakilanlan at pinagmulan ng taong iyon bago tayo makapag-isip ng mga paraan upang harapin ito. Kung hindi, makakasama ito sa ating gang kung makatagpo tayo ng isang bagay na hindi natin kayang pukawin. Tama si Elder Ma, may sekta ba ng guro ang taong iyon? Tumango si Zhou Shoujing. Sinabi ni Ma Jinkun na may seryosong mukha, nasabi lang niya ang pangalan ng master, ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa taong iyon. Hindi ko alam, narinig na ba ng leader ng gang at iba pang mga kapatid sa guild ang tungkol sa Clawmaster na tinatawag na Kato Ying? Nabalot ng kakaibang katahimikan ang buong bulwagan. Kabanata 0043. 0043. Bakit hindi lahat nagsasalita? Pagkatapos magtanong ng seryoso, nalaman ni Ma Jinkun na naging komplikado ang mga ekspresyon ng lahat. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa taong ito? Lalong naguluhan si Ma Jinkun. Ilang taon pa lang siyang behind the scenes. Hindi kaya naging napakabilis ng mundo. Binati ni Zhou Shoujing ang katulong at sinabi, pagod si Elder Ma, dapat mo siyang ibalik sa iyong mansyon upang magpahinga. Nang marinig ito ni Ma Jinkun, hindi siya komportable, Help Lord, bakit mo ako pinababalik? Hindi ba ito isang diskusyon tungkol sa master ng batang iyon? Sa wakas, hindi na napigilan ni Wang Jiu at natawa, Old Ma, niloloko mo ba kami? Tapos isa siyang tao na gumawa ng mga pelikula sa maliit na bansa ng Fusang, sabi mo master siya ng Eagle Claw. Ano? Alam kung ano ang sasabihin, ang tanging nasabi niya ay, Malaw, matanda ka na, baka wala ka masyadong contact sa computer network, normal lang ang hindi mo alam, sadyang dinadayak ka ng batang iyon, huwag mong seryosohin. Nang makita ni Ma Jinkun ang mga taong ito sa buong gang, nagpipigil siya ng tawa, at agad na napagtanto kung anong kalokohang pagkakamali ang nagawa niya. Nang maisip niya ito, naramdaman na lamang niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang ulo, at sa sobrang galit niya ay samuka siya ng dugo. Mabahong bata, puputulan ko ang balat niya. Walang pakialam si Ma Jinkun sa sugat sa kanyang kamay, inihampas niya ang isang palad sa coffee table sa tabi niya, at ang solid wood coffee table ay nakuhanan ng litrato na may butas. Malaw, walang kwenta ang magalit, kahit papaano ay dapat tayong maniwala na ang bata ay hindi isang taong may background, kung hindi, paano niya isusumbong ang paaralan ng kanyang guro? Ito ay isang malaking bawal sa mundo, sabi ni Zhang Huwei. Si Ma Jinkun ay mukhang malungkot at malungkot, gusto kong bumalik sa pintuan ng guro, kahit natanggalin ko ang aking lumang mukha, gagawin kong bayaran ng batang iyon. Nang marinig ito ni Zhou Shoujing at ng iba pa, mukhang tuwang-tuwa silang lahat. Nasangkot siya sa isang gang at naging mamamatay tao, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon sa mga taga Golden Eagle Gate. Ngunit kung talagang handang hilahin ni Ma Jinkun ang kanyang lumang mukha at hilingin sa guro na lumapit, iba ito. Una, ang kanyang mga kwalifikasyon ay itinuturing na isang elder sa Golden Eagle Gate. Pangalawa, ang Jianghu School ay nagbibigay pansin sa mukha. Hanggat hindi siya pinatalsik sa dibisyon, paprotektahan niya ang mga alagad, kaya karamihan sa kanila ay tutulong sa kanya na maharap siya. Elder Ma, hihintayin namin ang iyong mabuting balita. Ngumisi si Zhou Shoujing. Kinabukasan, sumisikat ang araw at hindi na kailangang pumasok si Ye Fan sa trabaho ng maaga, kaya lumabas si Ye Fan at ginamit ang pampublikong palakasan sa labas ng mansyon sa Belo County para mag-ehersisyo. Ang exercise ni Ye Fan ay hindi ordinaryong pagtakbo o pag-eehersisyo, mukhang kakaiba. Ito ay tulad ng pagsasayaw ng isang mekanikal na sayaw, na may iba't ibang galaw ng mga limbs at joints, tulad ng Tai Chi, minsan nakapapawi, minsan mabilis. Ngunit kung sabihin, ito ay mas katulad ng pag-ikot doon, pag-ikot at pag-ikot ng buong tao, pag-ikot gamit ang mga kamay at paa, wala talagang routine. Gayunpaman, seryoso itong ginawa ni Ye Fan, at ipinikit pa ang kanyang mga mata, na parabang may nakikinig siya. Hoy, anong ginagawa mo? Neurosis, bakit ang aga mong siraulo? Isang magandang boses ng babae na humahadlang sa ritmo ni Ye Fan, binuksan niya ang kanyang mga mata at nalaman na si Su Qingzhou iyon. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng pink na sweatshirt, puting sweatpants, isang pares ng pink clover na jogging shoes, at isang hairband sa kanyang ulo. The whole outfit made her look like a female college student, medyo mas masigla. Medyo hindi gaanong cool. Bakit ka nakatitig sa akin?
Namula si Su Qingzhou at pinandilatan ang lalaki. Tumawa si Ye Fan at sinabi, kaya, Qingzhou, maaari ka ring mag-ehersisyo. Ang pagtatrabaho sa mga araw ng linggo at pag-eehersisyo sa katapusan ng linggo, kung hindi man ay may problema sa iyong katawan, paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Galit na sinabi ni Su Qingzhou, huwag kang lumipat. Paksa, anong uri ng magulong sayaw ang ginawa mo ngayon? Pagsasayaw. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang mga daliri at buong pagmamalaking sinabi, hindi mo naiintindihan ito ang sarili kong kakaibang pamamaraan, na isang napakalakas na kung fu. Oh, ang dilim mo pa. Anong pangalan mo? Tanong ni Su Qingzhou. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, ang pangalang ito. Hindi ko talaga naisip. Masyadong dominante, parang nagpapanggap ako, at kung ordinaryo man, hindi ito karapat-dapat para sa kasanayang ito. Sino ang niloloko mo? Hindi. Hindi masamang sabihin na baliw ka, ngunit nagsusumikap ka pa rin. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng mapuputing tingin, sa pag-aakalang hindi nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Talaga, kahit na marami pa ring mga detalye na hindi pa na perpekto, ito ay talagang mahirap na trabaho. Nagtataka si Ye Fan kung bakit hindi siya naniwala sa kanya nang sabihin niya ang totoo. Mababaliw ka, pumunta ka sa mas malayong lugar, huwag mo akong makita, makakaapekto ito sa iyong kalooban. Si Su Qingzhou ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya nang walang kapartikan, tumalikod siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Si Ye Fan ay mukhang walang magawa at bamulong, mga babae. Mahaba lang ang buhok at maikling kaalaman. Anong sabi mo? Gusto kong ibawas ang sweldo mo. Galit na iniangat ni Su Qingzhou ang ulo habang tumatakbo. Naging berde ang mukha ni Ye Fan, naririnig mo ba ito? Napakaganda din ng pandinig. Nagmamadaling nagkunwari si Ye Fan na walang sinabi, tumalikod at tumakbo palayo. Nakita ni Su Qingzhou ang lalaki na tumakas sa kawalan ng pag-asa, at bamantong hininga ng may pagmamalaki. Siyempre hindi niya akalain na duwag talaga ang lalaki ngayon, pero binubuli lang niya si Ye Fan, na nagparamdam sa kanya ng interesante. Sa susunod na kalahating oras, si Ye Fan ay, mabangis na sumayaw, sa kanyang sarili, habang si Su Qingzhou ay tumakbo sa paligid ng plastic truck malapit sa mansyon ng humigit kumulang 6 na kilometro. Nalaman ni Ye Fan na medyo maganda ang physical fitness ng babae. Mula sa kanyang pagtakbo, maraming detalye ang makikita. Kung nag-practice si Su Qingzhou mula sa murang edad, maaaring naging master na siya ng henerasyon. Gayunpaman, kumpara sa talento ng isang babae sa negosyo, ang negosyo ay talagang mas angkop para sa kanya. Siyempre, ang pagtingin sa talento ng isang babae para sa pagsasanay ay talagang isang dahilan, pangunahin ang pagtingin sa maliit na puweta ng babae at ang perpektong arko na binalangkas ng panginginig ng kanyang dibdib paminsan-minsan. Pagkatapos mag-ehersisyo, umuwi si Ye Fan para kumain ng almusal. Naghanda na si Tita Jiang ng isang malaking mesa ng masasarap na pagkain. Si Su Qingzhou ay isang babae kung tutuusin. Naligo siya at nagpatuyo ng buhok bago bumaba para mag-almusal. Hindi siya gaanong kumain, isang baso lang ng gatas at isang plato ng fruit salad. Pagkatapos lang kumain ng kalahati nito, may tumawag sa cellphone ni Su Qingzhou. Maganda ang mga mata ni Ye Fan, at nakita niya na ito ay isang string ng mga lokal na numero, ngunit hindi ito nagpakita kahit kanino. Sinagot ni Su Qingzhou ang telepono at direktang nagtanong, Chenya, dumating na ba si Mr. Fellaini? Oo, Mr. Su, kararating lang ng eroplano ni Mr. Fellaini sa Huahay at papunta na sa Hilton Hotel, kailangan na nating pumunta ngayon. Ganun ba? Sinabi ni Su Qingzhou, hindi, pagod na si Mr. Fellaini. Ngayon ay hindi siya komportable sa nakaraan, kaya hayaan mo muna siyang magpahinga. Magpadala lang ng email para tanungin ang mga katulong ni Mr. Fellaini, anong oras nila gusto. Magkita kita. Oo, Mr. Su. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Su Qingzhou kay Ye Fan, na umiinom ng soy milk pagkatapos ng hapunan, naghanda ako ng ilang bagong set ng mga damit at pantalon, na nasa aparador ng iyong kwarto. Maaari mong palitan ang mga ito. Hindi ka pinapayagang isuot ang iyong mga sira-sirang damit ngayon. Chapter 0044 Alam kung mangangako ka. 0044. Dahil weekend noon, sinuot ni Ye Fan ang mga damit na dala niya. Tiningnan niya ang asul na t-shirt at puting short sa kanyang katawan at nagtanong, bakit? Nalaban na ang damit ko at hindi napunit, napakalinis, pero medyo kulubat lang. Ano ang silbi ng pagiging malinis? May tatak ba ang iyong mga damit? Magkano ang halaga nito? Hindi ko rin alam, hindi makasagot si Ye Fan. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at sinabi, ang aming panauhin, si Mr. Fellaini, ay ang creative director ng Enamel L Group at isang world-class na fashion designer. Siya ay isang napakahusay na taga-disenyo. Kung nakita niya ang iyong mga damit, ibinabawas niya ang mga impression point, at hindi na natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Naisip ito ni Ye Fan, at hindi na kailangang makipagtalo sa mga babae, kaya tumanggaw siya, pagkatapos ay magpapalit ako ng damit. Ayoko na, nang tatayo na si Ye Fan, may tumawag sa telepono. Nakita ni Ye Fan na ito ay, estudyante, na si Mumumo. Hoy, kaklase na si Mumumo, ano ang problema? Kinuha ito ni Ye Fan, naalala niya na hindi dapat ngayon ang araw para sa make-up classes.
Si Mumumo sa telepono ay umiiyak, Yefan. You come and save me. Anong mali? Si Yefan ay natigilan, ang babaeng ito ay palaging napakasigla, bakit siya umiiyak ngayon? Nablock ako ng ilang tao sa internet cafe, at hindi ako makalabas ngayon. Nanginginig ang boses ni Mumumo. Sumimangot si Yefan, wala ka bang ID card? Paano ka nakapasok sa internet cafe? Ito ay isang internet cafe sa isang komunidad, at hindi mo kailangan ng ID card, walang tiwala si Mumumo. Tinapik ni Yefan ang kanyang noo, hindi ba ito ay katulad ng isang itim na internet cafe? No wonder hindi man lang naglakas loob na tumawag ng pulis ang babaeng ito, natatakot siyang mahuli. Kung tutusin, isa siyang dalaga na halos 1 taon nang magkakilala. Hindi niya masabi ang tungkol sa isang malalim na pagkakaibigan. Siya rin ay isang bihirang kakilala sa Huahay City. Nasaan ka? Pupunta ako kaagad, sabi ni Yefan. Nagmamadaling sinabi ni Mumumo ang isang address, nakita ni Yefan na hindi masyadong malayo para sumakay ng taxi. Kumapit ka lang, huwag magdulot ng anumang salungatan, pupunta ako kaagad. Pagkatapos magsalita ni Yefan, sinabi niya kay Su Qingzo na naguguluhan, Qingzo, medyo may problema ang mga estudyante ko, pupunta ako sa internet cafe at mauna. Tapos na. Estudyante. Hindi maipaliwanag si Su Qingzo, hindi ba kasinungalingan ang status ng lalaking ito bilang isang tutor? Kapag siya ay isang tanga. Nang makitang si Yefan ay direktang tumakbo palabas ng bahay, si Su Qingzo ay nagngangalit sa kanyang mga pilak ng ngipin sa galit. Saan ka pupunta? May trabaho ngayon. Ikaw. Bumalik ka na. Ang boses ni Yefan ay bumalik mula sa malayo, kapag malapit na kayong magkita, tawagan mo ako. Susugod ako mag-isa. Yefan. Natanggal ka sa trabaho. Huwag ka nang bumalik. Sa sobrang galit ni Su Qingzo ay gusto niyang ihagis ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang sinisigaw, at hindi ito narinig ni Yefan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Tita Jiang na umiling, na tila nag-aalala sa maliit na mag-asawa. Matatagpuan sa ibaba sa isang apartment sa isang lumang komunidad, isang maliit na internet cafe. Sa sandaling sikat ang mga internet cafe, ang mga maliliit na internet cafe ay may napakaliit na lugar ng tirahan. Gayunpaman, dahil sa nakatagong lokasyon at mga hindi napapanahong internet cafe, walang dumating upang suriin ito sa mga karaniwang araw, at ang presyo ay mura pa rin, kaya maraming mga kalapit na grupo ng mga mag-aaral ang pumupunta dito upang maglaro ng mga itim na laro. Si Yefan ay lumaban sa lahat ng paraan, at ang bilis ay napakabilis. Pagdating niya sa internet cafe, nakita niya ang isang pamilyar at magandang babae sa isang sulok sa loob, sabik na naghihintay ng kung ano. Ang batang babae ay may itim na buhok na may alampay, isang mapusyaw na dilaw na cartoon t-shirt sa itaas na bahagi ng katawan, maong na hot pants sa ilalim, isang maliit na satchel sa kanyang likod, at isang pares ng puting sneakers. Bagamat bata pa ang dalaga, matambok na ang kanyang itaas na circumference, balingkinitan ang baywang at balakang, balingkinitan at patas ang kanyang mga binti, at ang kanyang maselang at malinis na facial features sa ilalim ng kanyang slanted bangs ay may bakas ng alindog sa kanyang kabataan. Sa unang tingin, siya ay isang malaking kagandahan. Sa tabi ng dalaga, may 3 binata na nakasuot ng vest at umuusok, humihitit ng sigarilyo, na humaharang sa kanya sa pag-alis. Si Mumo. Humakbang si Yefan na nalilito. Nalaman niyang iba ang nakita niya sa naisip niya, at hindi niya maiwasang magtanong, ano ang nangyayari? Ikaw fan. Sumunod naman si Mumumo. Tulad ng isang kamag-anak, humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Yefan, mabibilang mo. Sabik na sabik ako. Mukhang hindi naman. Hehe, hindi parang master, pero parang matandang player, tumawa ng masama ang isa pang may tato na gangster. Tinadyakan ni Mumumo ang kanyang mga paa at nakipagtalo, hindi iyon. Higit na mas malakas si Yefan kaysa sa iyo. Kung mayroon akong kalahati ng kanyang lakas, ngayon lang kita pinahirapan. Tapos na. Naiinis na sabi ni Bigot. Natigilan si Yefan, ano ang sinasabi mo kung hindi ka master? Inilabas ni Mumumo ang kanyang dila at nakipagkamay kay Yefan nang nakangiti, ang aking pinakarespetadong guro, halika at pumalit sa iyo. Okay lang ba na mag-isa ako sa mga lalaking ito? Isang laro lang. Ibalik mo lang ang perang natalo ko. Biglang may naintindihan si Yefan, at umirap, girl, nagsinungaling ka sa akin noong natalo ka sa mga laro. Hinarangan ng mga hooligan. Inusenteng kumurap si Mumumo, kahit anong tingin niya rito, kaakit-akit siya, kung hindi mo sasabihin, hindi ka agad lalapit. Alam ko ngayon na nagmamalasakit ka sa akin, ang mga tao ay labis na naantig ano. Hinawakan ni Yefan ang maliit na tenga ng babae gamit ang isang kamay at tinuruan siya ng leksyon, narinig mo na ba ang kwento ng parroting na ang lobo? Gusto mo bang sabihin sa iyo ng guro ang isang magandang kwento? Si Mumumo ay nagpakawala ng isang mapang-akit na sigaw, humihingi ng awa, masakit. Malapit nang mahulog ang aking tenga. Yefan. Okay Yefan, tulungan mo lang ako sa pagkakataong ito, hindi na ako mangangahas sa susunod. Hindi ako interesado. Tumalikod si Yefan at umalis, pansamantala siyang tumakbo palabas, dapat ay galit na galit siya kay Su Qingzo, paano siya magkakaroon ng oras para makipaglaro sa maliliit na batang ito? 5,000 yuan.
Biglang sumigaw si Mumumu sa likod ni Yefan, 5,000 yuan ang isang piraso. Agad na huminto ang mga yabag ni Yefan, at nang lumingon siyang muli, may magiliw na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngumiti. Ibig mong sabihin. Tumaya ng 5,000 sa isang laro. Kumikislap ang malalaking mata ni Mumumo, at tumanggaw siya ng mariin, Ma'am. No way, 5,000 will soon be able to buy a king's number, you bet like this big. May kaina-hinalang sabi ni Yefan. Nagpout si Mumumo, dahil natalo ako ng 5 set sa kanila, isang set 1,000. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang batang babae na ito ay talagang gumagastos ng pera tulad ng tubig. Pusta tayo ng 5,000 para mapagpasyahan ang resulta ng laro. Ibibigay namin sa iyo ang pera kapag nanalo kami. Nagmamakaawa si Mumumo na may pagtingin sa kanyang mukha. Matapos marinig ito, agad na tinapik ni Yefan ang kanyang dibdib at sinabing matuwid, ang pera ay isang maliit na bagay, ngunit nakikita ko na ang aking mga estudyante ay binubuli, kaya kailangan kong laging manindigan para sa mga estudyante. Sa malaking paraan, ito ang dignidad ng isang guro. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay nasa akin. Giggle. Tinapik ni Mumumo ang balikat ni Yefan na nakangiti, alam kong papayag ka. Lagi kang walang hiya. Kabanata 0045 hayaan mong pahalagahan ko ito. 0045. Bamulong si Yefan sa kanyang puso na ikaw ay walang hiya, ngunit ang iyong mukha ay puno ng kagalakan. May magbibigay sa kanya ng pera. Ang tatlong kabataan ay hindi sineseryoso si Yefan, at ang bigot ay nginisyon, hoy, 5,000 ay walang problema, ngunit mayroon ka bang sapat na pera sa iyo? Direktang kinuha ni Yefan ang savings card ng bangko, ang password ay 6 at 8, at mayroong higit sa 20,000 yuan dito. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Ang nagkatinginan ng tatlong binata, at ang bigot sa ulo ay ngumiti ng masama, kapatid namin ang lugar na ito, at hindi kami natatakot na mabayaran mo ang iyong utang, mabuti iyon, sa solong laro, si Raven ang pinili ng bida, may problema ba? Pipili mo rin ang bida. Mukhang nag-aalangan si Yefan. Lumabas ka kung hindi ka maglaro, bigot exhale, mukhang mayabang. Nagmamadaling sinabi ni Mumumo, sino ba ang nagsabing huwag maglaro? Kayong fan ay kayang gawin ng anuman. Hoy, halika, tingnan mo ang lakas ng unang rewind ng Huahai Changlong Institute of Technology. Ang panuntunan ay pumunta sa ligaw na lugar. Ngunit kung hindi ka marunong maglaro ng ligaw, tayaan kung sino ang makakakuha ng dugo. Sabi ni Bigot. Napabuntong hininga si Yefan, okay, ngunit kailangan mong hayaan akong maging pamilyar sa keyboard at mouse dito, at bigyan ako ng 3 minuto. Nang makita ang hindi mapakali na hitsura ni Yefan, ang tatlong kabataan ay naging mas kumpiyansa at hindi ito pinansin. Matapos maging handa si Yefan at magbukas ng silid ang dalawang panig, opisyal na silang sumali sa solo competition. Kalmadong kinokontrol ni Yefan ang bayani, at siya nga pala, kumuha siya ng dobleng ugat ng kaligayahan at inilagay ito sa kanyang sarili, at hiniling kay Mumumo, na nasa tabi niya, na magsindi ng sigarilyo para sa kanya. Nang magkita ang mga sundalo, hindi nagatubili si Yefan na harass. Celebi, actually crossed the line. Sure enough, he is a stunner, natatawang sabi ni Mustache, dahil nasa linya ang bida na ito, at natatakot siyang maubusan ng dugo ang unang shot. Nang akala niya ay nanalo siya, nalaman niya na nang siya ay aatake na, nakatakas na si Yefan. Sa tuwing maiiwasan ni Yefan ang pinsala ng tama, at siya ay natigil sa kanyang harapan upang i-play ang mga kasanayan, ang gap period ng mga kasanayan ay nahuhuli ng mahigpit, upang ang bigot ay walang magawa. Parang lahat ng lakas ni Sora, pero hindi siya makapagsimula, kaya dugo lang ang naisuka niya. Guru. Itinuro ng ilang bisita sa internet cafe na nasa gilid ang eksenang ito. Ang tatlong tao sa gilid ng bigot ay lubhang mahirap makita. Nang direktang inalis ng hanay ng mga kasanayan ni Yefan ang kabaligtaran, ang tatlong bigot ay ganap na namutla. Isang dugo. Nanalo si Yefan. Itinaas ni Mumumo ang kanyang kilay, na parang nanalo siya sa labanan, at inabot ang tatlo sa kanila, halika, 5,000. Matapos magwink ang tatlong bigot sa isa't isa, tumalikod sila at lumabas ng internet cafe, hindi sila pinansin. Mga tanga, bilasan mo ibigay mo ang pera. Si Mumumo ay nababalisa at nagmamadaling pumunta sa pinto para harangan silang tatlo. Hinawakan ng may tato ang kanyang baba, at sinabing may determinadong ekspresyon, bata, kung ayaw mong ma-rape, mas mabuting umiwas ka. Maniwala ka man o hindi, makakakuha ako kaagad ng 100 tao sa telepono. Subconsciously umatras ng 2 hakbang, high school girl lang siya kung tutusin, at wala siyang masyadong social experience. Sa sobrang takot, ang mga mata ng dalaga ay nagsimulang magkaroon ng mga kislap ng liwanag. Siya ay mali at hindi nasiyahan, ngunit siya ay labis na natakot. Ikaw, paano mo ito magagawa? Ngumisi ang may tato na lalaki, kung natatakot ka, umalis ka. Nang lalabas na silang tatlo, dumating si Yefan sa likuran nila nang walang babala at direktang sinipa sila sa lupa. Sa puweten ng lalaking may tato na iyon. Aray! Binato ng may tato na lalaki ang aso at nahulog sa hagdan, natulala ang 2 kabataang katabi niya. Ikaw, may lakas ng loob ka bang manakit ng tao?
Lumingon si Bigot at sinigawan si Yefan. Nang itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, sumampal siya pabalik at sinampal ang kanyang bigot sa lupa, halos mapilipit ang kanyang mukha. Wala kang mata, yan ang tawag sa pambubugbog, kanina lang sinisipa ang mga tao. Ang dalawang putok na ito ay nagulat sa tatlong tulisan, habang si Momomo, na nasa tabi niya, ay may maningning na mga mata, at ang kanyang mukha ay namumula sa pananibik. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay sa isa pang gangster, ibigay mo ang pera, ayaw ni kuya sa mga taong nagsusugal. At huwag magbigay ng pera. Ito ay magiging sa isang kasino. Kailangan mo bang intindihin iyon? Nanginginig ang mga binti, ginawa ni Yefan ang dalawang shot na ito, at kitang-kita kung gaano siya kalakas. Nanginginig niyang nilabas ang kanyang wallet, handang ilabas ang nakaumbok na stack ng pera sa loob. Ibigay mo sa akin. Inagaw ni Yefan ang wallet, inilabas ang lahat ng banknote sa loob nito, at ibinalik kay Xiaoping to ang walang laman na wallet. Iiyak na sana ang bastard, ito. Itong panganay na kapatid, ang iba pang 200 yuan ay pera ko. Kabayaran para sa pinsala sa isip ng aking estudyante, mura ito para sa iyo, masayang itinago ni Yefan ang pera sa bulsa ng iyong pantalon. Sa sandaling ito, ang may tato na lalaki ay bumangon mula sa lupa, hinawakan ang kanyang puwitan na malapit ng mahati, at sumigaw, may lakas ka ng loob na manatili dito at huwag umalis. Tumatawag ako ng isang tao upang maghanap ng taong papatay sa iyo. Naghihintay para sa ang may tato na lalaki para sabihin ang isang bagay pagkatapos noon, sinipa muli ni Yefan ang tuhod ng lalaking ito. Ang mga paa ko. Sigaw ng lalaking may tato at bumagsak sa lupa. Tumulo ang mga luha sa sakit, at pati ang kanyang mga buto ay nabali. Kung may problema ka sa utak mo, sinong tatayo dito na naghihintay na tumawag ka? Masyado ka na bang napanood na brain dead na teleserye? Kumaway si Yefan sa babaeng katabi niya, kaklase Momomo, fair na. Siyempre masayang sumang-ayon si Momomo, mula sa he hugged Yefan's arm from behind and said coquettishly, Mr. Yefan, hindi pa ako kumakain ng breakfast, please treat me to breakfast. Not bad din, don't mind another meal. Gusto ng mga tao na kumain ng pizza. Anong klaseng pizza ang gusto mong kainin? Ang mga banyagang biskwit ba ay kasing sarap ng mga lokal na biskwit sa Zia? Si Yefan ay hindi gustong gumastos ng mas maraming pera para dito. Maya-maya, dumating talaga ang dalawa sa isang maliit na eskinita, umupo sa isang food stall, at kumain ng sesame seeds at maalat na soy milk. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Momomo na si Yefan ay mademo, ngunit nilamon niya ang pagkain, nang walang kilos ng isang magandang babae, na parang 3 araw siyang hindi kumakain. Halos kumain na si Yefan bago nagtanong, bakit ka nagpunta sa internet cafe ng madaling araw? Hindi ka naman mabaliw kapag summer vacation, di ba? Dinilaan ng babae ang chive sa kanyang labi at sinabing, pumunta ako doon kahapon ng hapon. Nagpalipos ako ng gabi sa isang internet cafe. Damn it! Nagulat na sabi ni Yefan, wala ka bang computer sa bahay? Kailangan mo bang pumunta sa isang internet cafe para sa excitement? Tumakas ako sa bahay, bulong ni Momomo. Biglang nagkaroon ng gana umiyak si Yefan, anong uri ng buhay na kayamanan ang kanyang nakatagpo. Sa kabutihang palad, sanay na si Yefan na makakita ng malakas na hangin at alon, at pagkatapos matigilan ng ilang sandali, nakangiti siyang nagtanong, bakit? Ang maliit na mukha ni Momomo ay nagpakita ng galit na tingin, ibinalik ng aking ama ang isang babae kahapon at sinabing gusto niyang pakasalan ng babaeng iyon at hilingin sa akin na tawagin siyang nanay, ayaw ko silang makita. Masyado na para sa iyong ama na makahanap ng kasintahan pagkatapos ng maraming taon ng pagkamatay ng iyong ina. Wala akong pakialam, ayaw ko pa rin ang isang iyon. Babae, galit na sabi ni Momomo, mukhang fox ang babaeng iyon. Nagtanong si Yefan ng may interes, fox. May litrato ka ba? Hayaan mo akong mag-enjoy. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.